Mga ka-confess, bago natin simulan ng wild at nakakapanabik na kwento ngayong araw, nais ko muna kayong imbitahan na mag-subscribe sa YouTube channel ng Tagalog Wild Confession. Dito, hatid namin ang maiinit, mabibigat, at makabuluhang mga kwentong siguradong tatama sa damdamin. Paalala lang po, ang lahat ng kwentong maririnig ninyo ay pawang katang isip lamang at ginawa para magbigay aliw at aral. Anumang pagkakatulad sa tunay na tao o pangyayari ay hindi sinasadya. At ngayon, mga ka-confess, ihanda nyo na ang sarili ninyo dahil isa na namang nakakaintriga at kapanapanabik na Tagalog Wild Confession ang inyong mapapakinggan. Simulan na natin. Dear Ate J, itago mo na lang ako sa pangalang Olivia. Naniniwala ako na ang pag-ibig ay hindi parang isang pelikula na may malinaw na script. Minsan, akala mo ikaw ang bida, yun pala. Ikaw lang ang extra sa eksenang hindi mo naman ginusto. Sa Laguna ako lumaki, sa isang bayan kung saan ang simoy ng hangin ay amoy lawa at ang mga tao ay magkakakilala. Simple lang ang pangarap ko, ang makahanap ng taong bubuo sa akin at makakasama ko sa pagbuo ng sarili naming mundo. At doon, pumasok si Nicolas. Nagkakilala kami ni Nicolas sa isang coffee shop sa May Calamba. Umuulan noon ng malakas at dahil puno ang mga mesa, nakishare siya sa akin. Ang unang napansin ko sa kanya ay ang kanyang mga mata. Malungkot pero may hatid na init. Si Nicolas ay isang arkitekto, matalino, formal manumit. At higit sa lahat, napakagaling makipag-usap. Hindi ko namalayan na ang isang oras na kapehan ay nauwi sa 3 oras na tawanan. Sa loob ng 6 na buwan, naging mabilis ang takbo ng aming relasyon. Hindi siya nagkulang sa atensyon. Tuwing weekend, sinusundo niya ako sa amin at namamasyal kami sa paligid ng Laguna. Minsan sa Paete, para tingnan ng mga ukit, minsan naman ay sa mga resort sa Pansol para lang makapag-relax. Pakiramdam ko, siya na ang sagot sa lahat ng dasal ko. Lahat ng tungkol sa kanya ay tila perpekto. Binibigyan niya ako ng mga bulaklak kahit walang okasyon. Ang tawag niya sa akin ay Livy. Isang palayaw na sa kanya ko lang narinig. Wala akong nakitang red flag. Wala siyang tinatagong cellphone. Lagi siyang sumasagot sa mga tawag ko. At kilala siya ng mga kaibigan ko bilang ang ideal boyfriend. Pero may isang bagay na hindi ko napapansin noon. Ang bawat detalye ng buhay niya ay tila kontrolado. Isang gabi, habang naglalakad kami sa tabing lawa sa Los Baños, tinanong ko siya tungkol sa pamilya niya. Sandali siyang natigilan, tumingin sa malayo at sinabing, Livy, ang pamilya ko ay nasa Manila. Medyo magulo ang sitwasyon namin doon, kaya mas gusto ko rito sa Laguna. Dito, kasama mo, pakiramdam ko ay buo ako. Siyempre, bilang isang babaeng nagmamahal, naniwala ako. Akala ko ay broken family lang, o kaya ay may hindi pagkakaunawaan sa mga magulang. Hindi ko alam na ang pagkabuo na sinasabi niya ay may ibang kahulugan. Dumating ang aming unang anibersaryo. Nag-book siya ng isang private villa sa May Nagcarlan. Napakaganda ng paligid, puno ng mga halaman, at ang lamig ng tubig sa pool ay saktong-sakto sa gabi. Naghanda siya ng dinner para sa aming dalawa. Habang kumakain kami, may inabot siyang maliit na kahon. Pagbukas ko, isang gintong kuwintas na may pendant na letrang O. Para hindi mo makalimutan na ikaw lang ang mahal ko, sabi niya habang isinusuot ito sa akin. Naiyak ako sa tuwa. Pakiramdam ko, wala na akong mahihiling pa. Pero sa gitna ng aming selebrasyon, biglang nagring ang cellphone niya. Nakita ko ang ringer ID. Walang pangalan, numero lang. Pero ang reaksyon niya ay kakaiba. Bigla siyang namutla at mabilis na tumayo. Livy, sandali lang ha. Importante lang na tawag sa trabaho. May emergency sa site. Paalam niya bago lumayo para sagutin ang tawag. Umabot ng halos 15 minuto ang usapan nila. Pagbalik niya, hindi na siya ang dating Nicolas na masayahin. Tila balisa siya at hindi mapakali. Sinabi niyang kailangan niyang umuwi ng maaga kinabukasan
dahil may kailangang ayusin sa opisina. Kahit medyo disappointed, naintindihan ko. Makalipas ang 1 linggo, doon na nagsimulang magbago ang lahat. Naging madalang ang kanyang pagbisita. Sinasabi niyang marami siyang deadlines at kailangang mag-overtime. Hanggang sa isang araw, habang nasa isang mall ako sa Santa Rosa, kasama ang kaibigan kong si Belen, may nakita kaming pamilyar na bulto ng lalaki. Si Nicolas. Pero hindi siya nag-iisa. May kasama siyang babae, maganda, sopistikada at may bitbit na bata. Ang masakit, ang bata ay kamukhang-kamukha niya at ang babae, nakahawak ito sa braso niya habang tumatawa. Nanigas ako sa kinatatayuan ko. Parang biglang tumigil ang mundo at ang tanging naririnig ko lang ay ang pintig ng sarili kong puso na tila bibigay na. Olivia, hindi ba si Nicolas yon? Tanong ni Belen na bakas din ang gulat sa mukha. Hindi ako nakasagot. Gusto kong sumugod. Gusto kong mag-eskandalo, pero ang mga paa ko ay tila nakabaon sa semento. Sinundan namin sila ng palihim hanggang sa makita naming sumakay sila sa sasakyan. Ang sasakyang madalas gamitin ni Nicolas kapag sinusundo niya ako. Pag-uwi ko sa bahay, hindi ako makatulog. Paulit-ulit na tumatakbo sa isip ko ang imahe nila. Sino ang babaeng yon? Sino ang bata? Bakit hindi niya nabanggit na may anak na siya? O baka naman, asawa niya yon? Sinubukan ko siyang tawagan ng gabing yon. Nakailang ring bago niya sinagot. Hello, Livy? Napatawag ka? Katatapos ko lang sa trabaho, pagod na pagod ako. Boses niya, mukhang normal. Tila walang tinatagong kahit ano. Huminga ako ng malalim. Nicolas, nasaan ka kaninang hapon? Katahimikan. Matagal na katahimikan sa kabilang linya. Nasa opisina ako. Bakit mo natanong? Sagot niya sa wakas, pero ramdam ko ang panginginig sa boses niya. Doon na bumuhos ang luha ko. Nicolas, nakita kita sa Santa Rosa. Nakita kita sa mall. Sino ang kasama mo? Sino ang babae at ang batang yon? Muling tumahimik. Sa pagkakataong ito, mas matagal. At nang muli siyang magsalita, ang boses niya ay hindi na ang Nicolas na kilala ko. Ito ay boses ng isang taong huli na sa akto, pero sinusubukan pa ring lumusot. Olivia, pag-usapan natin ito sa personal. Pupunta ako dyan bukas. Please, pakinggan mo muna ako. Kinabukasan, maaga siyang dumating. Mugto ang mga mata ko dahil hindi ako nakatulog. Pagpasok niya sa bahay, hindi ko siya hinayaang makalapit. Sino sila, Nicolas? Huwag mo akong lokohin. Sabihin mo ang totoo. Diretsahang tanong ko. Umupo siya sa sofa, nakayuko, at hinilot ang kanyang sentido. Ang babaeng nakita mo, siya si Estrella. Siya ang asawa ko. At ang batang yon, si Nico, ang anak namin. Parang may sumabog sa loob ng dibdib ko. Ang sakit ay hindi mailalarawan. Mas masahol pa sa saksak. Lahat ng pag-aalaga, lahat ng pangako, lahat ng mga I love you. Lahat pala yun ay bahagi ng isang malaking kasinungalingan. Asawa. Nicolas, bakit? Bakit mo ito ginawa sa akin? Sabi mo wala kang pamilya sa Manila na maayos. Sabi mo ako lang. Sigaw ko sa kanya habang hinahampas ang dibdib niya. Humingi siya ng tawad. Umiyak din siya. Sinabi niyang hindi na raw sila masaya ni Estrella, na matagal na raw silang may problema. At ang tanging dahilan kung bakit hindi pa siya umaalis ay dahil sa anak nila. Sinabi niyang sa akin lang daw niya naramdaman ang totoong pag-ibig at kaligayahan. Olivia, mahal na mahal kita. Hindi ko sinadyang saktan ka. Natakot lang ako na kapag nalaman mo ang totoo, iiwan mo ako agad. Hindi ko kayang mawala ka. Pagmamakaawa niya habang nakaluhod sa harapan ko. Sa mga sandaling yun, Ate Jay, nahati ang pagkatao ko. Ang galit ko ay abot langit, pero ang pagmamahal ko sa kanya ay nandoon pa rin. Tila isang lason na kumalat na sa buong katawan ko. Isang bahagi ng isip ko ang nagsasabing lumayo na ako. Pero ang puso ko, ang tanga-tangang puso ko ay gustong maniwala sa mga paliwanag niya. Pero ang mas matinding pasabog ay hindi pa doon nagtatapos.
Dahil habang nag-uusap kami, biglang may kumatok sa pinto ng bahay ko. At nang buksan ko ito, tumambad sa akin ang isang babaeng hindi ko inaasahan. Ang babaeng nakita ko sa mall, si Estrella. Kasama niya ang isang lalaki na mukhang abogado at may hawak silang mga dokumento. Ang mukha ni Estrella ay walang bakas ng galit. Sa halip, puno ito ng pagkahabag. Isang emosyon na hindi ko inaasahan mula sa legal wife na kinaharap ng kabit. "Ikaw ba si Olivia?" Mahinang tanong niya. Tumango ako, nanginginig. "Pwede ba kaming pumasok? May kailangan kang malaman tungkol kay Nicholas na hindi niya kailanman sasabihin sa'yo." Tumingin ako kay Nicholas na ngayon ay tila nakakita ng multo. Puti ang kanyang mukha at tila gustong maglaho sa kinatatayuan niya. Dito ko napagtanto na ang kwento ni Nicholas ay buo na. Ako lang pala ang kulang sa detalye. At ang mga detalyeng, yun ang wawasak sa lahat ng natitira pang tiwala sa aking pagkatao. Pumasok si Estrella sa loob ng maliit kong sala sa Laguna. Kasunod ang lalaking nakabarong na mukhang abogado. Si Nicholas naman ay napasandal na lamang sa pader, hindi makatingin ng diretso sa aming dalawa. Ang kaninang pagmamakaawa niya sa akin ay napalitan ng isang nakabibinging katahimikan. "Olivia?" Panimula ni Estrella habang dahan-dahang umuupo sa tapat ko. "Hindi ako naparito para saktan ka o gawan ka ng eksena. Naparito ako dahil pagod na ako. Pagod na akong makakita ng mga babaeng gaya mo na nagiging biktima ng asawa ko." Kumuha ng isang envelope ang abogado at inilapag ito sa mesa. Laman nito ang mga litrato, hindi lang namin ni Nicholas, kundi ng iba pang mga babae. May mga litrato sa Tagaytay, sa Baguio, at sa iba't ibang dako ng bansa. Sa bawat litrato, iba't ibang babae ang kasama ni Nicholas at lahat sila ay mukhang masaya. Tila mga reyna na pinaniniwalang sila lang ang tanging mahal nito. "Hindi ka ang una, Olivia," patuloy ni Estrella. "At kung hindi ko ito ititigil ngayon, hindi ka rin ang huli. Si Nicholas ay may sakit, isang pathological liar. Gagamitin niya ang trabaho niya bilang arkitekto para magkaroon ng dahilan na mawala ng ilang araw o linggo. Gagamit siya ng ibang pangalan, ibang kwento, para lang makuha ang loob ninyo." Tumingin ako kay Nicholas. "Totoo ba ito?" Ang tanging naibulalas ko, hindi siya sumagot. Nanatili siyang nakayuko, ang mga kamay ay nanginginig. "Ang totoo niyan, Olivia, sabat ng abogado, hindi lang panluloko ang ginagawa ni Ginoong Nicholas. Ginagamit niya rin ang mga ari-arian at pera ng kanyang asawa para suportahan ang mga luho ninyo. Ang mga flowers, ang mga staycations, ang mga regalo. Lahat ng ibinigay niya sa iyo ay galing sa bulsa ni Estrella. Parang gumuho ang langit sa akin. Ang gintong kuwintas na suot ko na akala ko ay simbolo ng kanyang pagsisikap at pagmamahal ay galing pala sa perang pinaghirapan ng legal na asawa. Dali-dali ko itong hinubad at itinapon sa mesa. Nandidiri ako sa sarili ko. Nandidiri ako sa bawat sandaling ipinadama ko sa kanya ang pagmamahal ko. Ngunit may mas malalim pang revelasyon si Estrella. "Alam mo ba kung bakit dito siya sa Laguna pumirmi ng matagal?" Tanong ni Estrella habang tumutulo ang luha. Dahil akala niya ay makakatakas siya sa demanda. Naghain na ako ng annulment at kasong concubinage laban sa kanya noong nakaraang taon pa. "Ang perang ibinibigay niya sa iyo ay perang dapat para sa therapy ng anak namin na may espesyal na pangangailangan." Sa puntong yon, parang hindi na ako makahinga. Ang batang nakita ko sa mall, si Nico, ay nangangailangan ng tulong medikal. Pero ang tatay niya ay mas piniling gastusin ang pera para sa isang huwad na relasyon sa akin. "Olivia, hiling ko lang ngayang pakikipagtulungan mo," sabi ni Estrella. "Kailangan ko ng testimonya mo para tuluyan siyang mapanagot sa batas. Hindi lang para sa akin, kundi para sa anak namin na pinagkaitan niya ng maayos na buhay dahil sa kanyang mga bisyo at panloloko." Tumingala si Nicholas at sa wakas ay nagsalita. "Livy, huwag kang maniwala sa kanila.
Sinisiraan lang nila ako dahil gusto nilang makuha ang lahat sa akin. Mahal kita. Totoo ang nararamdaman ko sa'yo. Ngunit wala na akong nararamdaman kundi galit. Tumayo ako at nilapitan siya. Isang malakas na sampal ang ibinigay ko sa kanya. Sampal para sa lahat ng mga kasinungalingan niya. Sampal para sa paggamit niya sa akin at sampal para sa anak niyang pinabayaan niya. Umalis ka na, Nicholas. Matigas kong sabi. Huwag na huwag ka nang magpapakita sa akin. Livy, please, huwag mo akong tawaging Livy. Wala kang karapatan. Sigaw ko. Hinarap ko si Estrella. Kahit masakit, kahit kahiya-hiya, kinuha ko ang kamay niya. Tutulong ako. Gagawin ko ang lahat para mapanagot siya. Hindi ko alam na ako ang kabit, pero ngayon alam ko na hindi ko hahayaang magpatuloy ang kasamaang ito. Umalis sila Nicholas at ang abogado. Naiwan kaming dalawa ni Estrella sa sala. Doon ako humagulgol ng husto. Hiningi ko ang tawad niya. Kahit alam kong wala akong sapat na pambayad sa sakit na naidulot ng sitwasyong ito. Sinabi niya sa akin na huwag kong sisihin ang sarili ko dahil biktima rin ako, ngunit mahirap itong tanggapin. Lumipas ang mga linggo. Nagsimula ang proseso ng demanda. Bawat dokumentong binabasa ko, bawat ebidensyang lumalabas, ay tila isang bagong sugat. Nalaman ko na may isa pa palang babae rito sa Laguna, malapit lang sa bayan namin, na nabuntis din ni Nicholas at iniwan lang matapos makuha ang gusto. Isang hapon, habang nag-aayos ako ng mga gamit ko para lumipat na ng tirahan, dahil hindi ko na kaya ang mga alaala sa bahay na yon, may natanggap akong sulat. Walang return address. Pagbukas ko, sulat ito mula kay Nicholas. Sa loob ng sulat, humihingi siya ng huling pagkakataon na magkita kami sa aming paboritong kapehan sa Calamba. Sabi niya, may huli siyang sasabihin na magpapabago raw ng tingin ko sa lahat. Sabi niya, may hawak siyang pruweba na si Estrella raw talaga ang may pakana ng lahat ng ito para makuha ang kanyang lisensya bilang arkitekto. Nag-alinlangan ako. Bahagi ng isip ko ay alam na kasinungalingan na naman ito, pero may maliit na bahagi ng puso ko na gustong malaman ang katotohanan. Bakit ganoon? Bakit kahit alam mo nang niloloko ka, parang may kung anong magnet na humihila sa'yo pabalik sa taong sumira sa'yo? Pumunta ako sa coffee shop. Nakita ko siyang nakaupo sa sulok, mukhang haggard at madungis, malayo sa formal na Nicholas na nakilala ko. Pagkakita niya sa akin, agad siyang tumayo at hinawakan ng kamay ko. Livy, salamat at pumunta ka, sabi niya. Makinig ka. May kinuha si Estrella ng mga tao para takutin ka. Ang mga litratong nakita mo, edited ang mga yon. Gusto lang nilang sirain tayo dahil ayaw niyang makuha ko ang share ko sa aming kumpanya. Inilabas niya ang isang flash drive. Narito ang lahat, Olivia. Ang mga email, ang mga bank transfer ni Estrella sa abogadong yon para gumawa ng pekeng ebidensya. Please, kailangan mo akong paniwalaan. Ikaw na lang ang meron ako. Habang tinitingnan ko ang flash drive, biglang nag-vibrate ang cellphone ko. Isang text mula sa isang hindi kilalang numero. Pagbukas ko, isang video clip ang napanood ko. Video clip ito ni Nicholas, kuha sa isang CCTV. 3 araw lang ang nakalilipas. Kasama niya ang isang batang babae sa isang restaurant sa Maynila at naririnig ang boses niya sa video. Huwag kang mag-alala, baby. Malapit ko nang makuha ang pera mula sa tangang babae sa Laguna. Pagkatapos nito, magpapakalayo-layo na tayo. Nanlamig ang buong katawan ko. Tumingin ako kay Nicholas na kasalukuyang naghihintay ng sagot ko. Ang flash drive na hawak ko ay tila nagbabaga sa init ng kanyang panlilinlang. Dito ko napagtanto na hindi lang pala ako ang kinukuhanan niya ng detalye. Ginagamit niya ang bawat babaeng nakikilala niya para pagtakpan ng susunod niyang biktima. Huminga ako ng malalim at tumingin ng diretso sa kanyang mga mata. Nicholas, tapos na tayo. Tumayo ako at bago pa siya makapagsalita, ibinuhos ko ang mainit na kape sa harap niya at mabilis na lumabas ng shop. Ngunit sa paglabas ko,
may isang itim na van ang huminto sa harap ko. Bumukas ang pinto at 2 lalaki ang lumabas. "Olivia, sumama ka sa amin ng tahimik kung ayaw mong masaktan," sabi ng isa sa kanila. Lumingon ako sa loob ng coffee shop at nakita ko si Nicholas na nakatayo. May nakakalokong ngiti sa kanyang mga labi habang pinupunasan ng kape sa kanyang baro. Doon ko nalaman na ang bitag na kinalalagyan ko ay mas malalim at mas mapanganib kaysa sa inaakala ko. Hindi lang pala ito tungkol sa pagiging kabit. Tungkol ito sa isang sindikato na kinabibilangan ng lalaking minahal ko ng buong puso. Mabilis akong isinakay sa loob ng van bago pa man ako makahingi ng saklolo. Sa loob, tumambad sa akin ang isang pamilyar na mukha, ang abogado ni Estrella. Ngunit wala na ang formalidad nito. May hawak na siyang baril at malamig ang kanyang mga mata. Doon ko napagtanto ang nakapanlulumong katotohanan. Si Estrella at Nicholas ay magkasabwat. Ang pag-aaway nila, ang pagpunta ni Estrella sa bahay ko, at ang mga ebidensyang ipinakita nila ay bahagi ng isang malaking scam para makuha ang tiwala ko at ang mga ari-arian na nakapangalan sa akin sa Laguna. Ang lupang ipinamana ng mga magulang ko na balak naming tayuan ni Nicholas ng bahay. "Masyado kang naging madali, Olivia," sabi ng abogado habang tumatawa. "Ang kailangan lang namin ay ang pirma mo sa mga dokumentong ito na nagpapatunay na ibinibenta mo ang lupa mo sa kumpanya namin." Dinala nila ako sa isang liblib na warehouse sa hangganan ng Laguna at Quezon. Doon, nakita ko muli si Nicholas. Wala na ang bakas ng pagmamahal sa kanyang mukha. "Livy, pasensya na. Business lang talaga ito. Kailangan naming pambayad sa utang sa kasino at sa iba pang mga biktima namin na nagsampa na ng kaso." Paliwanag niya habang hinihit-hit ang kanyang sigarilyo. Ngunit hindi nila alam, bago pa man ako pumunta sa coffee shop, na isend ko na ang lokasyon ko at ang text na natanggap ko sa pinsan kong pulis. Habang pilit nilang ipinapapirma ang mga papel, narinig namin ang malakas na wangwang ng mga patrol car. Nagkagulo sa loob. Sinubukan ni Nicholas na tumakas, pero hindi siya nakalayo. Nahuli silang lahat. Si Nicholas, si Estrella, at ang huwad na abogadong kasabwat nila. Sa presinto, doon ko nalaman ang buong katotohanan. Si Estrella ay hindi asawa ni Nicholas, kundi isa ring kasama sa sindikato na bihasa sa pag-akit at pag-scam sa mga taong may mga ari-arian. Ang bata, isang batang kinuha lang nila para magmukhang kaawa-awa ang kanilang drama. Tumagal ng ilang buwan ang kaso. Masakit at nakakapagod, pero nanindigan ako. Hinarap ko ang bawat pagsubok ng taas noo. Natutunan ko na ang pag-ibig ay hindi dapat bulag at ang pagtitiwala ay dapat ibinibigay sa taong karapat-dapat. Ngayon, malaya na ako sa anino ni Nicholas. Ang lupang balak nilang kunin ay nanatili sa akin at doon ako nagsimulang magpatayo ng isang maliit na negosyo. Isang paalala na sa kabila ng panloloko, kaya nating bumangon muli. At yan ang kwento ni Olivia. Isang kwentong puno ng aral tungkol sa pag-ibig, pagtataksil, at ang lakas ng loob na lumaban para sa katotohanan. Mga ka-confess, at diyan na nagtatapos ang ating kwento para sa araw na ito. Maraming salamat sa inyong walang sawang pakikinig at pagsama sa bawat emosyong ating pinagdaanan sa kwentong ito ni Olivia. Naway magsilbing babala ito sa ating lahat na maging mapanuri sa mga taong pinapapasok natin sa ating buhay. Hanggang sa susunod nating kwentong Tagalog Wild Confession, huwag ninyong kalimutang mag-subscribe sa aming YouTube channel at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa aming mga bagong uploads. I-follow nyo na rin ang aming Facebook page na Tagalog Wild Confession para sa mas marami pang updates at mga teaser ng ating mga susunod na kwento. Muli, maraming salamat mga ka-confess. Tandaan, sa bawat confession, may aral na kapupulutan. Hanggang sa muli, ito ang inyong Ate J, nag-iiwan ng isang mainit na yakap sa inyong lahat. Paalam!